Sa susunod na buwan, posible na raw isumite sa Kongreso ang draft ng Bangsamoro Basic Law, ang batas na siyang bubuo ng Bangsamoro Government. Magpupulong muli ang Government Peace Panel at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF para plantsahin ang ilan pang mga detalye. Nagpahayag kasi ng pagkadismaya ang liderato ng MILF sa bersyon ng gobyerno ng panukalang batas. Live mula sa Quezon City, may report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, simula bukas hanggang August 10 ay magpupulong ang magkabilang panel ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front sa Davao para pag-usapan nga yung magkaibang bersyon ng Bangsamoro Basic Law. Kasalukuyan na po nating pinapanday ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Humihingi po tayo ng pangunawa sa ating Kongreso ukol rito. Mahalaga pong maging masusi ang paghimay natin ng bawat probisyong ilalatag. Sa abot ng ating makakaya, isusulong natin ang isang panukalang batas na makatwiran, makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat. Nagbili na ang Pangulo sa Kongreso. Abangan na raw ang isisumitin nilang panukalang Bangsamoro Basic Law. Ito ang magtatatag ng bubuoing Bangsamoro Government kapalit ng kasalukuyang Autonomous Region ng Muslim Mindanao o ARM. Isa ito sa 26 na priority bills na nakatakdang ihain ng palasyo. Ngayong Agosto raw balak maisumite ang Bangsamoro Basic Law Draft. At simula bukas, magpupulong ang Peace Panel ng Gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF sa Davao para pag-usapan ang hindi nagkakasundong bersyon ng dalawang kampo. Abril isinumite ng Bangsamoro Transition Commission o BTC na pinamumunuan ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal. Pero dismayado raw sila sa ginawang review ng legal team ng Malacanang. Ang interpretation nila, too restrictive or too conservative interpretation of the Philippine Constitution. 10 araw ang guguguling muli ng panel sa Davao para resolbehin ang ilang detalye ng draft ng Bangsamoro Law. Ayon kay Government Peace Panel Chair Miriam Coronel Ferrer, ilan dito ay ang detalye ng istruktura ng bubuuing Bangsamoro Government. Sino ang mga maaaring umupo sa Assembly? Paano ang gagawing plebisito? At ano mga probinsya ang maaaring sumali dito para mapasama sa Bangsamoro Government? Magkano ang ibibigay na pondo sa Bangsamoro Government? Nag-uusap tayo hindi dahil meron tayong babaguhin o alisin doon sa lahat ng mga napirmahang dokumento. Nag-uusap tayo kung ano yung idadagdag natin. Paano natin isusulat ng maayos yung mga napagkasunduan para hindi ito mahanapan ng butas ng mga tao na ayaw itong matuloy. Sabi ni Iqbal, kaya naman daw lagpasan ang mga hamang ito sa basic law, pero hindi naman daw maiiwasan na may naiinip na sa kanilang mga miyembro at mga komunidad ng MILF. Tugon ng gobyerno, konting pasensya pa. Of course, with the delay of the BBL, it can prevent people from really thinking about something that is not quite conducive to the peace process. But the leadership of the MILF is in touch with the people on the ground, including our commanders. Do we postpone these issues? Itapo mo yan sa Kongreso gaya ng minumungkahi ng iba? Baka lalong magkakagulo. Ang goal natin within the month of August, mapasok na yan. Jessica, ang proposal ng MILF sa gobyerno na oras na meron silang magkaroon ng napagkasundo ang bersyon ng Bangsamoro Basic Law ay bumalik muli sa Malaysia para formally ay i-adopt ang bersyon na yan, Jessica. Okay, Joseph, ang reklamo ng MILF panel from your report, no, sabi ni Iqbal, masyadong restrictive at conservative yung interpretation ng Constitution. Ano-ano ba yung mga issue na yan? Jessica, first off muna, no, pag halimbawa kasi na pinag-uusapan kahit ng government panel or yung MILF panel, yung mga nitty-gritty, yung mga detalye na mismo ng mga proposals, yung dalawang panels ay bound by a confidentiality agreement. No? Ang nakukuha natin ng mga statements, for example, in a meeting that was held between the OPAP and some media members, ang sabi nila sa atin noon is that meron mga proposals na kind of pushing the boundaries of the Constitution, no? So malalaman natin kung mariresolve ba yan sa Davao at kung hindi ay baka we have to go down to the versions of the both panels, yung lumabas sa BTC and sa government to compare talaga kung ano yung magkaibang version na yan, Jessica. Dati in the past ang laging sticky issues dyan, yung ancestral domain, yung
laying down of firearms. Yan pa rin ba ang expected na kailangan na, yan pa rin ba ang naasahan na sticky issues pa rin hanggang ngayon, Joseph? Doon sa panayam natin kay Professor Ferrer, no, nabanggit niya na ilan doon sa mga medyo may pagkakaiba ng konsepto ang BTC at saka ang government panel ay yung halimbawa sa struktura ng government, no, at sino yung mga pwedeng lumahok doon sa eleksyon para makabuo tayo ng mga members ng assembly. Meron din diyang question na sino ba yung masasakupan ng bagong Bangsamoro government? Because ang natatandaan natin doon sa mga annexes, na, sa discussions doon sa annex, no, ang konsepto doon before in terms of yung hawak na teritoryo ng envisioned Bangsamoro government ay existing na mga armed territories ngayon, plus may certain percentage of population, kung halimbawa sabihin nila na gusto nila na sumali dun sa Bangsamoro, ay i-adapt yun na bahagi ng teritoryo. These are the details na fina-fine-tune lang naman daw, sabi ng Government Peace Panel, at hindi ito lalagpas or magkukulang doon sa mga napagkasunduang 4 na mga annexes at isang framework, Jessica. So it has more to do with the political setup. Yun yung medyo kailangan pa nilang pag-usapan ng husto. So what happens to the timetable now? At saka sabi ng Pangulo, di ba, kailangan himayin daw ng Kongreso. Pero parang ang sabi ni Coronel, parang sana daw wag mo nang dalhin sa Kongreso. Ano ba yun? Kasi ang iniiwasan, no, ng government is that because they admit naman na kung halimbawa hindi pa ito magawa ng August, medyo nasa-shorten na rin yung time for the other processes after this passing ng BBL. Ngayon, ang ginagawa ng gobyerno is kung halimbawang may mga issues, yung ibang mga sectors, halimbawa yung ibang mga lawmakers or mga civil society groups, ang ginagawa ngayon ng government daw ay i-address na natin yan ngayon para pagdating natin sa Kongreso ay medyo malinis na or medyo konti na lamang yung kakaharaping mga challenges. Ang sabi ni Presidente dyan is to limit the potential challenges to the basic law. So ngayon, iniiwasan na nila na magkagulo pa doon sa debate pagdating nito sa Kongreso. So a lot of the problems they're trying to solve now before they go to Congress. Kasi mas maraming interest sa Congress. 200 plus senators, and then we have to go up to the Senate with the 24 members, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.